Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Gawin ninyo ang matuwid, huwag ang liko, upang kayo'y mabuhay. Sa gayon, sa inyo ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan, tulad ng sinasabi ninyo. Kamuhian ninyo ang masama, ibigin ang mabuti, at pairalin sa mga hukuman ang katarungan. Pakasakaling kahabagan ng Panginoon ang matitirang buhay sa bansang ito. Namumuhi ako sa inyong mga piging, hindi ako nalulugod sa inyong mga pagdiriwang. Hindi ko matatanggap ang inyong mga handog ng pasasalamat. Tigilan na ninyo ang magugulong awitan. Ayokong marinig ang inyong mga tugtugan. Sa halip ay pairalin ninyo ang katarungan, gaya ng isang ilog na umaagos ng patuloy. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapag gusto nating lumapit sa Diyos, dahil sa may hinihingi tayo, o nagsisisi tayo, o may panata tayong gusto nating gawin, ang madalas na naiisip natin ay magsimba ako, o magpapamisa ako, o magdadasal ako ng rosaryo, o pupunta ako sa isang dambana tulad ng Baclaran, o Quiapo, o sa dambana ni Padre Pio. Ang naisip nating paraan para lumapit sa Diyos ay ritual o gawaing pangsimbahan o pandasal. Ganon din ang ginagawa ng mga Hudyo noong panahon ni Amos. Malakas ang mga salita na binitiwan ni Amos sa mga tao dahil sa pang-aabuso nila sa kanilang kapwa. Siguro ang iba ay nakonsyensya. Gusto na nilang lumapit sa Diyos. Kaya nag-iisip sila kung anong mga kahain ang iaalay nila sa templo. O magpapadasal ba sila? O may mga alay ba sila ng mga hayop na susunugin? O magpapasponsor ba sila ng pagdiriwang sa templo? Pero hindi pala yon ang gusto ng Diyos. Kaya nasabi niya, namumuhi ako sa inyong mga piging at pagdiriwang. Tigilan na ninyo ang inyong mga awit na pangsamba at sa halip, pairalin na ninyo ang katarungan. Gusto ng Diyos ang pagbabago sa ating pag-uugali na maging matuwid na tayo sa ating kapwa. Kamuhian ang masama, ibigin ang mabuti at pairalin ang katarungan. Sa ganitong paraan, ang Diyos ay isa sa atin. Magandang paalaala na ito ni Propeta Amos. Ang paglapit sa Diyos ay una sa lahat ang paglapit sa kapwa. Sa paggawa ng kabutihan sa kapwa, nakikiisa tayo sa Diyos. Sinabi ni San Juan sa kanyang liham na hindi natin maaring mahalin ang Diyos na hindi natin nakikita kung hindi natin minamahal ang kapwa na ating nakikita. Ano ang ginagawa natin sa ating kapwa, ginagawa natin sa Diyos. Maganda ang ginagawa ng iba na kapag may ipapasalamat sila sa Diyos, tulad ng birthday o wedding anniversary, nagpapakain sila sa mga ulila o sa mga street people o nagbibigay sila ng kasiyahan sa mga orphanages. Natutuwa ang Diyos sa ganitong paglapit sa Kanya. Iwasan na natin ang anumang nakasasama sa kapwa, lalong-lalo na ang mga pamamaraan na nakakasama sa mahihirap. At dito matutuwa ang Diyos kapag ang bawat kapwa, sapagkat ang bawat kapwa ay kawangis niya. Buksan mo po ang aking mga mata sa kalagayan ng aking kapwa upang mas maging maliwanag ang aking paglapit sa iyo. Panginoong Diyos, tulungan mo akong maging matuwid sa kapwa upang maging kalugod-lugod ako sa iyo.